Inyo ang Panginoon, ang paghahari ng Diyos, ang patuloy namin pinagbibigaya ang tungkol sa paghahari ng Diyos sa mga talinghaga. Pero ngayon, ay nakita natin yung paghahari ng Diyos, mayroong malaking presyo. No? Mahalaga, napakahalaga. Sabi nga ang panyaya ngayon ay alin, ang tanong ay, wishful thinking lang ba yan? Tayo kalimitan na yun, sana ganito. Ang panyaya ng kung may kapali alin, kinakailangan tataya tayo. Hindi ko sa gambling, ibig sabihin ay kinakailangan natin kumilos na ipinamanin ko sa atin sa talinhaga na ibinigay sa atin ngayon sa araw na ito. We have to do something. No? Hindi ba pwedeng wishful thinking. At talagang sabi na natin ngayon, nagdarasal naman kami. Kung talagang nagdarasal ka, hindi dapat titigil sa pagdarasal. Kasi kung talagang nagdarasal kayo, siguradong ituturo tayo ng Diyos na kinakailangan natin ng pagkilos. At nakita mo natin dito sa dalawang halimbawa. Una ay yung nagbubukal ng lupa. Hindi kanya ang pag-aari ng lupa, nakabukal siya. Hindi naman sinabi kung bakit siya nagbubukal doon. Hindi naman sinabi kung yung treasure hunting. Pero dahil sa kanyang pagbubukal, may nakikita siyang kayamanan sa kanyang pagbubukal. Kaya na ginawa niya, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. At binili yung lupang yun. Well, 2,000 years ago, siguro maalala niyo, mga 30 years ago, hindi naman, ayun, ang dami ng bangko. Lalo-lalo, 2,000 years ago. Bagaman may banking system na noon, kaya lang hindi katulad ngayon, na halos, ngayon, ang dami ng bangko na nakita natin, maraming online. At ang kalimitang taguan, maliban o sa mga poste ng bahay noon, sino kung isa doon tinatago yung kayamanan doon sa poste ng bahay. Ay siya kalimitan tinatago yung kayamanan doon sa lupa. Kaya bahagi yun, nakita niya, nagkataon na hindi kanya yung lupa. Sangayon sa batas, ancient Roman law, and law ng Israel, hindi mo pwede kunin yun. Kahit ikaw ang nakakita, bakit hindi mo pag-aari? Magiging lalabas na ikaw ay magnanakaw. Kaya anong ginawa niya? Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yung lupa. Siguro hindi yung kayamanan ng may-ari ng lupa. Kasi kung siya ang nagtago noon, hindi niya ipagbibili yun. So pero yun yung nakita natin. Binili niya ang lahat ng kanyang, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya yung nabanggit na lupa. Bakit? Nakita na ito ay isang napakalaking kayaman. Yun ang pag-aari ng Diyos. Pangalawa, ay isang mga kalapan. Ito, naghahanap. Yung nagbungkal ng lupa, hindi naman siya naghahanap ng treasure. Nagbubungkal lang siya. Pero ito, talagang hinahanap niya ang pinakamahalagang perlas. Alam niyo ba yung pinakamalaking perlas kung saan natagpuan? Sa Pilipinas, sa Palawan. Bahagi yun. Yung pinakamalaki, so far, ay 2 feet. 2 feet by 1 feet. Ganun kalaki. Yung pangalawang pinakamalaki, sa Pilipinas din. Saan din? Puerto Princesa rin. Pareho. Nandagpuan. Yun naman ay 9 point something inches lang. Yun naman ngayon, yung una, tawagin natin ay Pero o Puerto.
ay nandoon sa munisipyo ng Puerto Princesa. No? Yung isa ay kung tawagin ay Pearl of Lauche, no? Ay nasa private collection. No? Nagkakalaga raw ng 35 million to 60 million pesos. No? Eh baka yung tinatawag natin Puerto Princesa, mas malaki ang halaga. No? Pero hindi nabanggit ko lang na ito yung pinakamalaking perlas, pinakamahalaga. No? Anong ginawa niya? Binili niya. No? At sabi nga natin ni Allen, sa pamagitan ng pagbibili ng kanyang mga ari-arian. Bakit? Yung kasi yung kanyang kayamanan. Kaya niyang ipagbili lahat ng kayamanan. At hindi tinuturo natin na ito yung pag-aari ng Diyos. Ito yung pag-aari ng Diyos natin. Kaya kong ibenta ang lahat ng aking ari-arian para lamang sa pag-ahari ng Diyos. Nakikita ko namin yung bang ating mga kayamanan, ano mang-uri ng ating kayamanan, pera, lupa, ang ating talents, kaya ba natin lahat yan isang tabi para sa pag-ahari ng Diyos? Bahagi ho, na hinahamon tayo. At isang magandang halimbawa ay una natin pagbasa sa aklat ng mga hari. Ano na napakinggan natin sa unang pagbasa? Si Haring Solomon, yung kanilang pag-uusap ni Yahweh. Anong sabi ni Yahweh? Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong sabi ni Haring Solomon? Bigyan mo ako ng wisdom, karunungan. Bakit? Para magabayan ko ang iyong bayan. Magabayan ko ang iyong bayan. So, nandoon yung kanyang kayamanan. Para saan? Para sa pag-ahari ng Diyos. At ito rin nawa yung hamon na iniwanan sa atin ng kung may kapal. Gusto natin na makita yung pag-ahari ng Diyos. Meron tanong ay, kaya ba natin ipagbili ang lahat ng ito o gamitin ang lahat ng ito para sa pag-ahari ng Diyos? Ngayon, binahagi mo yung Philippine Sunday. Ito yung mga Pilipinong misyonero na nagpupunta sa ibang bansa para magmisyon, pari at laiko. Yung laiko, pwede yung may asawa, pwede yung dalaga o binata. It could be for 1 year, pwede 1 year. Nagpapasalamat tayo sa mga taong ating lingkod at nag-aalay ng kanilang sarili. Sa mga taong ating lingkod sa simbahan, nanawain makita pa rin kahit pa paano ay maramdaman at may maramdaman rin yung pag-ahari ng Diyos. Umaari din ngayon. Ngayon ay kapistahan na yung isang wakil at isang taala. Kaya nga Grand Marriage Sunday Word. So tayo pasalamat sa ating mga lolo at mga lola na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. So bahagi mo, ano bang kinanungayuan natin? Kaya mo bang gamitin yung kayamanan mo para makita yung pag-aari ng Diyos? Even in politics. Gusto natin pag-uwi ng politics sa bansang ito? Kinakailangan mong magkaya. Bahagi ho. At kinakailangan mong hingin palagi yung tulad ng hinihingi ni Solomon na kung saan makita natin ay bahagi tayo. Ay pwede sabihin natin na kung ako ang mayor, hindi ka nga mayor mag-mayor ka para tunay na makita namin yung pagbabago. Or kung hindi man, kahit na sa iyong sariling
pangangalakal sa inyong sariling pagiging guro. Ano man ang kinakatayuan ninyo sa buhay, kaya ba namin itaya? Magaman hindi mo yung taya, kaya ba namin ilahad yung aming kayamanan para ipakita lamang yung pag-aari ng Diyos na maging maliwanag sa daigdig na ginagalawan natin. At yung hamon ay pinaya sa atin tinatawagan tayo. We have to do something. One time, may narinig ako isang vlogger. Sinasabi niya na tayo daw mga Katoliko ay parang sinasabi na okay na lang na maging mahirap. Tinuturuan na hindi, mali yun. Kasi bagamat nakita namin, blessed are the poor. Pero hindi nangulugan na hindi mo gagamitin yung kayamanan mo para sa pag-aari ng Diyos. We have to use our wealth, our treasure, para saan? Hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa ating kamag-anak. Saan? Makita na rin, nag-ahari ng Diyos. Pangalawa, joy. Nakita natin sa dalawang tao na ito na ipinagpili ang kanilang ari-arian saan? Tuwang-tuwa sila, Tuwang-tuwa sila. Napupulong sila ng kagalakan. Sana makita natin yung hamon ng Diyos natin. Hindi pabigat. It is joy. Hindi lang ulugan na hindi humihiti. Kasi hindi ako panamutin. Pero bahagi yun na makita natin yung pagkasakatuparan ng aming mga tungkulin at mga gawain para sa pag-aari ng Diyos. We have to do it joyfully. Yun ang pangyayari ni Pope Francis sa kanyang bahagi ng kanyang pontificate. Dapat ay makalakit yung kagalakan bakit si Kristo yung muling nabuhay. At makita natin yung paggawa yung pagtigas ni Kristo puno ng kagalakan. Kung isa nung kasi ay ang aming binibigyan natin, hirap na hirap ako. Well, tama naman, pinaghirapan. Mahirap talaga yung pag-ahari ng Diyos. Pero, are you joyful in doing it? Natutuwa ka ba? Nagagalak ka ba? Sana makita natin, nagagalak tayo. Bakit? Pag-ahari ng Diyos ito